Hello po mga kababayan, dito na naman po tayo. This is Nancy Bicolana. Kumusta uli kayo? Ngayon po mga kababayan, ay pag-usapan natin itong sabi ko nga ay itong Marcos loyalist, Marcos Jr. loyalist, kumbaga alleged bagman ni Bongbong Marcos per Saldico. Siya po mga kababayan ay nag-resign nung una. Hindi pa siya nag-resign eh. Hindi pa. Puntahan natin yan mamaya. Pero natin, banggitin lang natin mga kababayan, itong decision po ng Supreme Court dito sa 60 billion na kinuha ng administration sa PhilHealth. Ang balita mga kababayan, di ba ito ay unanimous decision, 15-0 ang decision na ibalik nila ang 60 billion sa PhilHealth. At tinatanggap naman daw po nila ang desisyon. Kaya lang pag-aaralan nila at mayroon pang sinasabing may possible daw na sila ay mag-MR. Sa tingin ko naman, sa isip ko naman mga kababayan, bakit kailangan pa ninyong pag-aralan o kailangan pa ninyong mag-MR? Sa kanila yun, karapatan nila yun eh. Sa akin lang to. Kayong kumuha ng pondo ng PhilHealth. Alam niyo naman po na kailangan ng taong bayan 'yan. Pagkatapos ngayon ipinababalik sa inyo, parang ayaw niyo pang ibalik at pag-aaralan pa ninyo at may possible pa na mag-MR kayo ay 15-0 po 'yan eh. Paano mapapabaliktad yan? Sabi nga nila, wala pa raw sa history na pag unanimous decision or 15-0 ay mahirap baliktarin. Pero ang akin lang po, may punto dito po ay, bakit hindi nyo na lang ibigay? Saan nyo ba ginastos yan? So bakit kailangan pa pong magpatumpik-tumpik kayo? At isa pa pong problema, ang nakakasama ng loob ay yung kung ibabalik nila yung 60 billion, kukunin nila yun doon sa susunod na budget sa 2026. Parang double whammy. So kinuha sa taong bayan, nung ibabalik na, taong bayan pa rin ang magbabayad. Di ba? So, ayan. Sana din po yung 107 billion na transfer din po sa National Treasury ay ibalik nila sa PDIC. Yan si Justice Carpio, nagpapaikot-ikot siya na pwedeng kasuhan itong si Mr. Taxman dyan. So, dyan po. Yun lang ang ko dyan. Yun lang na babalik na lang, pag-aaralan pa, titingnan pa kung ano yun, lalabanan pa ninyo na ang Supreme Court, hindi naman lalabanan, you know what I mean, mag-MR ka pa. Kinuha nyo yan eh. Hindi nyo dapat kinuha nyo. Hindi nyo pa binigyan ng subsidy. Kung tutusin mga kababayan ginawa nila, sa bagay, 60 billion, pera na yon. Pero kinuha din nila yung subsidy na 74 billion. Saan nilagay yun? Actually, kung tutuusin mo yan, 74 plus 60. Di ba? O, ang laki ng kinuha nyo. Kaya tuloy ang taong bayan, hindi nakakapagpagamot. Kasi pati yung PGH, kulang sa gamot. Di ba? Alalahanin na lamang po na si Tatay Digong naglagay po ng 100 million a month dyan sa PGH. Hindi nyo na nga pinagpatuloy yun. Hindi na nga kayo tumutulong, kinukuhaan nyo pa. Doon tayo sa isa pa. Ito naman pong sinasabi na yung itong Davao Bukana Bridge na natapos na, ay ito naman ang inaangkin, ito po ay kalat na to, inaangkin ni Bongbong Marcos na isa daw yun sa kanyang 4 na legacy niya, yan daw ay isa doon. So mga kababayan, alam naman ni Marcos yan,
Alam naman ni Bongbong yan, mga kababayan. Alam niya yan na hindi sa kanya yan. Kaya lang, dahil wala nga siya, dahil marami puro flood control na ghost project, ang flood control niya, wala siyang talagang big ticket na talagang sinimula ng kanya, kumbaga nang aangkin na lamang siya. Alam niya yan. No, huwag kayong maniwala, mga kababayan. Parang nang aano na lamang yan. Parang nananadya na lang yan si Bongbong Marcos. Baka sakaling makalusot. Alam niya yan. Na ang naghanap ng pundo dyan ay si Tatay Digong. At nakakuha siya dito sa China. Grant nga po, di ba? Grant. So, kumbaga, bigay, regalo, pinagkaloob, ibinigay. Walang gastos ang ating gobyerno. At yung sinasabi mo naman, na yan ay legacy mo, ay wag naman ganyan. Pinaano nyo na nga, na-ship mo na nga si Tatay Digong sa dahig. Pati ba naman yung kanyang trinabaho ay kukunin mo pa? Actually, kay VP Sara yan, di ba? Oh. Ito yung sabi ni VP Sara, mga kababayan. Totoo. So para maraming maraming nagsasabi na katulad nito, sabi ni Castro, nasimulan daw dito sa administration. So nasimulan, wala naman nagsasabi na hindi niya sinimulan kasi mga kababayan, ito po talaga yung pagsarado ng deal nila, yung agreement, yung grant agreement nila, yan po ay na-close noong 2020 pa. Tapos po yung notice to proceed for design and supervision was issued in 2022. Tapos po yung talagang actual, yung physical na sinimulan niyan 2023. So ngayon po talagang ang nagpundo dyan ay ang China. Pati po yung gumawa niyan ay yung CRBC, China Road Bridge Corporation. Yun po ay state-owned na contractor. So, ibig sabihin, silang mga nagtatrabaho, ang ginawa lang, kung hindi ako nagkakamali ng DPWH natin, ay tingnan lang kung tama yung kanilang gawa. At itong si Marcos, ang ginawa lang niya dyan, kung hindi ako nagkakamali at tama yung narinig ko, ay inutusan mo lang si Vince Dizon na madaliin na yan. Pero, ang paghanap ng pondo, Tatay Digong, dahil sabi nga po ni VP Sara, yan daw po kasi yung coastal road daw po ay funded na. Wala lang talagang pera pang pundo sa tulay. So si Tatay Digong ang gumawa ng paraan para makahanap ng pundo para dyan, Bongbong. So, ito po. Baka sakaling matauhan itong mga to, di ba? Na pinagmalupitan nyo na nga sila. Di ba? Pina-impeach nyo si VP Sara. Pinakidnap pa yung kanyang tatay. Pati ba naman yung kanilang Bukana Bridge, aangkinin mo pa. Ang kapal namanan. Sobra naman na kayo. Ito po. Nagpapasalamat si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa konstruksyon ng Bukana Bridge sa Davao City. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang kanyang ama ang gumawa ng paraan upang maitayo ang naturang tulay. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road, pero unfunded ang bridge. Yun. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan
para mabigyan ng pondo yung yung bridge. Bukod kay FPRRD, kinilala rin ni VP Sara ang tulong ng China sa proyektong ito. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. And yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Ayan. Ha? At nakita niya pa yung old video noong 2018 pa yata yun na sinasabi niya, 'di ba? May isang bridge na uli na magagawa. So at ikaw Bongbong Marcos, ha? Gumawa ka ng sarili mo. Actually, dapat mo ang naging legacy yung ipagpatuloy sana yung magagandang ginawa. Pinagpatuloy mo sana, kaso from the beginning pa lang namuliti ka na eh. 'Di ba? Narinig kita noon, maagang-maaga pa talaga binabanatan mo na si Tatay Diggs eh. Especially pagdating sa kanyang WOD. 'Di ba? Tapos yung WOD mo na parang sinasabi mong bloodless, hindi naman totoo yan mga kababayan. I-search nyo. Marami din. Baka aabot din ng 1,000 eh. So wag kayo masyadong magmamalinis. 'Di ba? Doon na po tayo sa ito naman pong si Sandro. Hindi ba inakusahan siya ni Saldico? Tinanggi-tanggi niya, 'di ba? Tapos nag-volunteer siya doon sa ICC para mag-interview ba, imbestigahan ba? Pagkatapos hindi naman pala, public executive session ba mga kababayan? Pagkatapos, kung hindi pa ako nagkakamali, pwede naman daw pong i-public yung recorded. Ba't hindi nyo na lang inilagay sa public kung ipapa-public din naman yung recorded? Kasi yung recorded na boses mo doon, pwedeng i-edit yon. Kayo naman, para nyo namang tinatanga yung tao. Di ba? Wag ganon. Saka isa pa, claim ni Sandro na wala naman daw siyang tinatago. Kaya parang voluntaryo, yabang parang may pa siya eh. Wala daw tinatago. Kung wala palang itinatago ikaw, Sandro, bakit nagpa-executive session ka? Ano naman doon ang kinatatakutan mong makita ng public? Tinatanong lang naman kung meron kang kinalaman doon sa sinasabi ni dating Congressman Sandro. Dating Congressman Saldi. Pagkatapos ito pa ang sabi niya kay Saldi. Dahil nga po sinama siya, di ba? Ni Saldi. Ito sabi niya. Yan. Pag hindi na nila po masagot, ito na yung kanilang gagamiting card. Saldico wants to overthrow administration, sabi ni Sandro. Ganyan po sila. Pag hindi na nila masagot at hindi na nila malabanan, magpipick up sila ng ganitong mga pananalita. Nambibintang na po sila. Paano magagawa yan ni Saldico? Aber. Nagtatago na nga, wala pa siya sa bansa, tapos itong gagawin niya? Diba? Hindi po natin ipinagtatanggol si Saldico. Hindi po. Talagang hindi. Inaano lang natin na ito kasing administration na to, parang lagi na lang puro sila tanggi eh. Diba? At yan din si Sandro ang nagbintang na DDS na daw po itong si Saldico. So, pag hindi nyo talaga malabanan, pag hindi nyo talaga mapatunayan na mali yung sinasabi niya, at hindi nyo na kaya, bunutin nyo na naman yung Duterte card ninyo. Diba? Tapos, ang tapang daw dahil nag-volunteer siya doon. Tingnan mo tuloy ang sabi ni Attorney Guanzon. Sabi daw dito, dahil wala akong itinatago, kusang loob kong isinumiti ang aking sarili
para sa investigasyon ng ICI. Ay tutuloy ang sabi sa kanya. Layo lang ako dito para mabasa ko. Sabi tuloy ni Attorney Rowena Guanzon, kahit nakapikit ka be, di ka talaga kakabahan dyan. Sinong may gawa ng ICI? Tatay mo. Sinong nagbigay ng pundo? Tatay mo. Pera natin yan, mga kababayan. Sinong pumili ng mga tao? Tatay mo. Clear ka talaga? Yan din ang sinasabi natin, mga kababayan. Dito na po tayo, mga kababayan, na inano ko lang yung mga maliliit na yun kasi yung kay BP Sarang yung Davao Bucana Bridge, wag niyo nang anuhin, wag nang hindi na pinagtatalunan yan. Alam ni Marcos yan na hindi sa kanya yan. Kaya lang baka sakaling may maniwala eh. Isa yan sa 4 mong project. Big project mo, legacy mo. Nako, ewan sa'yo. Kaya nga, sabi nito, tingnan mo sila, mga kababayan, no? Talaga namang kumbaga, siksikan, no? Di kayo nahiya? Ikaw, Vince Dizon, nagtrabaho kay Tatay Digong. Kailan pa yan? Parang wala ka narinig. See no evil, hear no evil. Ganun lang yun. Kaya sinasabi ko, ang sino mang mahawakan ng administrasyon na to, kahit na matinong tao, parang mukhang bumabalintong. Kita mo, wala kang sinabi, Vince Dizon? Hindi mo alam yan? Pareho kayong dalawa ni Marcos, di ba? Alam ninyo yan. Na yan ay kay Tatay Digong. Kay VP Sara. Sa mag-ama. At tulong din niya ng China, bigay ng China, na inaway-away nyo. Tapos ngayon, tapos na yung project, inyo na. Di ba? Okay, mga kababayan, punta tayo na doon. Inano ko lang yan eh. Inilagay ko lang dyan. Kasi, di ba? Ito pala. Ito. Palasyo nanindigan na talagang legacy project ni BBM ang Bucana Bridge sa Davao City. In your dream. Di ba? Kaya bumababa ang numero mo eh. Yung trust rating mo. Trust rating mo ba yun? Or approval rating mo? 21? Di ba? Hindi po kasi tanga ang tao. Nakikita po ang ginagawa ninyo. Hindi po basta kami, ang tao, hindi po basta tatango na lang dahil ikaw ay si Presidente. Hindi po. Alam, kita ng tao ang ginagawa nyo. Ito naman po, doon na tayo kay... by the way pala, mga kababayan, gusto ko lang ipakita to. Pupunta na tayo dito sa kanyang Marcos Loyalista. Kasi gusto kong ipakita lang ito dahil ito po ay importante din naman. Matagal ko nang gusto itong ipakita, itong kay Dare to Us. Sabi dito niya, kung Tobe, ito muna, pakita ko muna to. Sabi kasi ni walang kinalaman si BBM sa budget issue, siya pa ang nanita kina Romualdez. Yun nga, di ba? Sinita nga po niya sila Romualdez. Ibig sabihin, mayroon siyang nakikita kaya siya nanita. Bakit wala siyang ginawa? At ito pa. Sabi niya, ni Dare to Us, sabi niya, kung Toby, Tiangco, kaya ba hindi pa rin nilalabas ng House of Representatives ang small committee report at even the complete list of insertions ng 3 years kahit wala na si Saldico as chairperson of Appropriations Committee dahil makikita ang 50.938 billion insertions ni Sandro Marcos? ? Kung tutuusin siya ang majority leader
that would prevent him na ilabas. No? That would prevent him na ilabas ang small committee reports. Hindi na rin si Martin Romualdez ang speaker. Bakit until now, walang totoong transparency? Dahil mabibisto pati ang mga presidential son is the legislation and mutilation of the national budget of family. Totoo naman po, mga kababayan, yung pong small committee report na matagal nang hinahanap at hinihingi nitong si Toby Chanco ay hindi pa rin po mailabas. Bakit? Bakit? Para doon makikita lahat ng mga insertion kung sino-sinong meron. Sumukha, mga kababayan, na nalusaw na yang small committee na yan, report. Di ba? Pinaglaban pa ni Toby Chanco yan, di ba? Sa House. Nasaan yan? Walang makapagbigay sa kanya. Nakikita niyo, mga kababayan, kung bakit itong administrasyon na to talagang kumbaga takip ng takip eh. Ito pa po, ito na. Yung kanyang, ito na nga sinasabi ko na Marcos loyalist. Kaya ko po sinabing Marcos loyalist itong sino yun? Si Jojo Cadiz. Kasi mga kababayan, siya po ay matagal ng sila ni Bongbong Marcos. Pati yata si Aimee ay merong kay Jojo Cadiz. Pareho talagang tiga Ilocos tong dalawa na to eh. Pero sabi ko nga, si Jojo Cadiz ay noon pa kasama na ni Marcos noong pang senador siya. At noong maging presidente siya, agad-agad niyang ini-appoint itong si Jojo Cadiz dito sa Department of Justice as undersecretary. Ngayon, inaalid siya ni Saldico na kumbaga ay alleged bagman ni Bongbong Marcos. Kasi po itong si Jojo Cadiz, noon pa po ay nabanggit na ito ni Saldico. Nasabi niya noong doon sa 100 billion insertion, di ba? Sabi ni Amina Pangandangan, merong instruction na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. Pagkatapos, kinonfirm nitong si Yusek Adrian Bersamin. Tapos niyan, sinabi niya kay Martin Romualdez at sabi ni Martin Romualdez, what the president wants, he gets. Now, si Amina Pangandaman, nag-set sila ng meeting. Saan? Nag-meeting sila dito sa Aguada Building. Sabi niya sa Gate 4, harapan daw po ng Malacanang. Nung dumating daw po itong si Saldico, doon sa Aguada Building, Gate 4, harapan ng Malacanang, nandoon na daw po si Jojo Cadiz. So, yung meeting na yon kasama si Yusek Adrian Bersamin, DBM Secretary Amina Pangandangan, Martin Romualdez, Jojo Cadiz, at Saldico. So mga kababayan, noon pa nabanggit na niya yan. Pero anong nangyari lang? Ang sabi pa ni Saldico, parang medyo masama daw ang loob ni Marcos dahil hindi siya nakakatanggap ng remittance. At nagbigay si Saldico, kung hindi ako nagkakamali, ng 1 billion. Ang sabi daw ni Bongbong Marcos sa kanya na be careful, make sure daw na si Jojo Cadiz lang ang, kumbaga, nakakaalam. Tapos niyan, mga kababayan, anong nangyari? Di nag-resign itong sila Amina Pangandaman, pati somehow pinaalis na rin si Bersamin. At itong si Jojo Cadiz, quietly nag-leave. Ang daming nag-question. Walang investigasyon. Nag-leave lang. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, itong si Jojo Cadiz na involved din pala
dito meron silang JSJ, panood ko na lang ito sa inyo. Para ito. Isasama na rin daw ngayon kasi nag-resign na nga po, kailan yung kahapon or the other day, itong si Jojo Cadiz. Kasi nga po, yun nga ang pangalan niya na involved dito sa sinasabing JSJ Builder. Ito siya. At ipinangalan niya sa anak niya. Bakit? Di ba? Bakit nagkaganon? Ito. Dito muna tayo. Yan. Ligwak na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No. So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may connection ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang Pinangalan niya doon sa 19-year-old son. Itong JSJ Builder. JSJ. Pero agad itong nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. Nakuha po ninyo, yun daw pong JSJ Builder ay bago-bago pa lang, kumaga baby pa lang. Na-incorporate daw po itong JSJ Builder. JSJ Builder ba? Yeah, JSJ Builder na-incorporate po noong 2023 lang. Ngayon, ka-baby-baby pa nung kumpanya ay nakatanggap na, di umano, and according sa balita, ng more than 200 million worth of project all para sa Ilocos Norte. Yan. 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto. Ayun. Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Yun na nga, sabi ko po sa inyo, as soon as nanalo nga si Bongbong Marcos, ini-appoint niya yan sa DOJ as USEC. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Ayan. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. At tinap noon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just waiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz sa flood control scandal ni resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga nagiging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. So, ayan mga kababayan, meron pang isa tayong papakita. Ngayon, kumbaga, idadagdag na ito ni Boying sa kanyang iimbestigahan. Ito siya. So, tama. Noon pa, kumbaga sila, kumbaga crony na o magkakadikit na sila, nasa isang circle sila. Kasama na ni Marcos noong senador pa siya. Tapos, nung manalo na itong si Marcos, agad-agad inilagay niya agad ng 2022 doon sa DOJ. Ngayon, napapabalita na siya raw ay bagman ni Bongbong Marcos.
At ngayon, meron siyang issue sa isang JSJ builder na ka-baby pa lang nakakuha na ng yung JSJ builder ay ka-baby pa lang, baga kung bago-bago ka pa lang, noong 2022 tapos nakakuha ka agad ng over 200 million over. Ito pa. Isasama na ng Office of the Ombudsman sa humahaba nilang listahan ng iimbestigahang opisyal ng pamahalaan ang kabibitiw lamang sa pwesto na si Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Kamakailan, lumabas na mayroon umanong koneksyon si Cadiz sa construction company na nakakuha ng 100 milyong pisong mga kontrata sa Ilocos Norte mula sa gobyerno. Ayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga impormasyong ito at titingnan kung saan sila dadalhin ng mga ebidensya. Ayan na naman. Definitely, that is something that Ayan na naman sila kung saan sila dadalhin ng ebidensya. Pero sa tingin ko, depende kung anong sasabihin na Remulla the Ombudsman has to look into, given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Para naman sa Department of Justice, ipauubayan na nila sa Ombudsman ang investigasyon para sa dating kasamahan sa ahensya. Tiniyak ni Prosecutor General Richard Fadulion na hindi naging parte si Cadiz ng anumang investigasyong may kaugnayan sa flood control scandal. We leave that to the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Because as it is right now, department, like I said, if the concern is that there is conflict because of the position of Undersecretary Cadiz, here in the Department of Justice, it's you may as well be informed that insofar as all the investigations pertaining to flood control, Undersecretary Cadiz has never been involved and was not involved in any of it, as it is directly under the supervision of the Office of the Secretary. Bago nagbitiw, nagsilbi bilang Undersecretary ng Immigration and Special Concerns Cluster si Cadiz. Si Cadiz ay una nang binanggit ni dating Congressman Zaldico bilang umano'y bagman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Kahapon sa pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pa napapag-usapan ang mga isyong ito kasama ang Pangulo. As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. So ayan mga kababayan, ang dami kalat na yan. Makikita mo sila na meron talaga silang grupo, kumbaga karamihan ba dyan sa kasamahan mo ay may issue sa korupsyon, Bongbong? Kasi ito mga kababayan again, Marcos loyalist, meaning noon pa talagang dikit na sila nito. Di ba sinabi nga pati si Senator Amy ay talagang nagamit din niya itong si Jojo Cadiz for different reason naman siguro. Pero senador pa lang itong si Bongbong, magkasama na sila. Ni Bongbong. Senador pa lang si Bongbong, magkasama na sila nitong si Cadiz. So now, iimbestigahan mo, Ombudsman? Nako, baka na-filter na naman tayo dyan. Kasamahan niya di ba? Kasamahan ni dating DOJ Secretary Boyeng yan, di ba? So, ang hirap kasi po mga kababayan, pag hindi ka talaga dikit sa administration, talagang dudurugin ka.
Diba? Ito kasi mga kababayan, ito ang pakiwari ko. Parang binabaliwala nila yung mga accusation nitong si Saldico. Baliwala, hindi totoo, sinungaling, nagdi-destabilize lang, gusto lang i-overthrow ang bansa, nag-Duterte lang, lahat na po. Pero hindi totoo, sinungaling. Pero hindi ba't nayayanig sila? Hindi ba't nayayanig sila? Kung hindi sila naniniwala, kung wala talagang bigat or weight ang sinasabi ni dating Congressman Saldico, then why worry about it? Bakit ito na naglalaglagan na parang langaw eh? Di ba? E.S. Bersamin gone. Amin na Pangandaman, wala na. Di ba? Yusek Adrian Bersamin, wala na. Sino pa? Yusek Tragib Olivar, wala na. Sino pa? Di ba? Tapos ayan, nag-resign na, nag-aalisan. So pag hindi ninyo binibigyan ng weight yung sinasabi ni Saldico, bakit kayo nagtatakbuhan? Si Bunuan, nasaan na? Di ba? So, mukhang may weight talaga itong si Saldico. Isa pa mga kababayan, naalala ko lang, dugtong natin ito. Naalala ninyo na yung sinasabi ni Senator Amy Marcos noong nag-iimbestiga tungkol doon sa pagkidnap kay Tatay Diggs? Natatandaan ninyo na yung mga tiga-ICC pala na mga tao na andito na nasa Pilipinas na at merong nagki-cater sa kanila kanino sa Midas Hotel? Sino may-ari niyan? Ha? Baka yun ay meron ding hawak si Saldico doon. Pagpundo sa ICC staff, di ba nagdatingan na yan? 2024 pa. Yan. Baka merong CCTV, baka merong more talagang hawak si Saldico. Kaya, ang nangyayari, parang hirap na hirap sila, hindi sila masyadong porsigido kay Saldico because baka nga napakalaki, napakabigat ng hawak ni Saldico. Remember yung abogado niya, sabi niya, I saw the evidence or the pruweba. Text. So, abogado yun. Hindi yun magsasabing, yan, nakita ko. Kailangan yun, siyempre, dapat niyang itingnan yun kung yun nga. Di ba? Ano yung iimbestigahan niya para masabing yes? Ito pwede, ito hindi, ito pwede. So, ibig sabihin, may nakita nga. Naalala ko lang talaga na nung dumating yung mga taong tiga-ICC, 2024 pa, nandyan na sa Pilipinas. Under our noses, somebody's taking care of them. Nilalagay sa magandang hotel, meron silang security, di ba? Di ba? Parang pampered sila, nangunguha, naghahanap ng mga ebidensya, di ba? So kung hindi kayo nakikipag-communicate dito sa ICC, anong ginagawa nila dyan sa atin 2024 pa? So, ayan. Naalala ko lang na baka si Saldi, bago siya umalis, baka natunugan niya na talagang itong mga taong ito ay mga walang utang na loob, siguradong by someday. Naalala niyo yung sabi ni Saldico na sinabihan daw siya nung pauwi na siya, sinabihan daw siya ni Martin Romualdez, stay out of the country, manahimik ka na lang. Sabi niya, you will be well taken care of as instructed by the President. Ano pang sinabi ni Martin at sa kanya galing yan, di natin alam yan. Sabi niya, pag umuwi siya or something o nagsalita, hindi ba baka pwedeng magpa-order ng rub out? Ano ba yung rub out na yun, di ba?